gospel, ngayon lang dumating sa isipan ko, nung sinabi ni Jesus yung mga division, I believe, dinidescribe ni Jesus yung nangyayari sa buhay niya. Pinanganak siya to spread the kingdom of God. Anong ginawa sa kanya? Opposition. Merong battle between good and evil. Yan ang nakikita ko dito, no? At yung mga Diyos believe na pagdating ng Mesiyas, magkakaroon ng labanan between good and evil. Kaya si Jesus, pag gagamot siya ng mga may sakit, he was showing na there is already fight going on. Kasi yung sakit noong unang panahon, considered gawa ng mga evil. So pag nag-cure si Jesus ng sakit, ibig sabihin nilalabanan niya yung evil. Yun ang paniniwala ng mga Diyos. At the same time, yung buhay mismo ni Jesus, He came to spread the fire of His kingdom. Pero ang opposition malakas, no? Laging may mga plot sa gagawin sa Kanya. So, nangyari ito sa isang yung isang sister sa isang cloistered na kumbento. Nirecommend ko siya kasi humingi siya ng recommendation. At binigyan ko naman, natanggap siya, pero yun pala, she was not even a Catholic. So nung permission siya sa bahay, violent yung objection at reaction ng kanyang family. Kaya tumakas siya. Kasi napil niya may call siya eh. So nagpabinyag sa Katoliko. Tinanggap naman siya nung convent. Ngayon, nasa abroad na siya. Isang superior na siya sa isang community nila. So nakita ko dito yung application ng gospel. No, there was a division kasi yung isa nga tinatawag ni Lord eh. So ibig sabihin nun, yung kaharian ni Lord ay na yung karakteristik ay fight between good and evil. Andito na talaga sa atin. Makikita sa mga conflicts na nangyayari. No? Pero ang nakakatuwa, noong 2-3 months ago, mayroong meeting yung mga superiors noong congregation na yon. Napauwi siya sa Pilipinas kasi mag-attend ng meeting. Tapos noong andito na siya, dinalaw ko. Hindi ko na halos mamukhaan eh. Pero sabi niya, Father, pwede bang magmas kayo? Kasi yung mga relatives niya darating. So nagmisa kami kinabukasan. At pagkatapos noon, mayroong salo-salo. Tapos may kanya-kanyang dala. Nakita ko, everybody was happy. Nung nagkatipon-tipon yung mga relatives, kahit iba-iba yung religion. Sabi ko, wow, ito niyata yung yung reflection ng kaharian ng Diyos. Nung halo-halo, nagsama-sama, everybody was happy. Of course, meron din mga absent. Pero iba-ibang religion nagsama-sama dahil doon sa madre na yun. No? Nagkaroon sila na parang reunion. Sabi ko, parang ganito yung langit banquet, celebration of the banquet. So whereas mayroong division, ultimately, kahit si Lord, no? Yung climax ng buhay ni Lord, pinako sa krus. Pero now, yung kaharian na tinatag niya ay patuloy pinapalaganap ng simbahan na kanya tinatag ngayon. So in the end, the good will triumph. End of sharing.